Hello mga kaulam, ang ating sardinas na bangos na napaka-legit talaga mga kaulam. Siguro hindi lamang kagandahan ng itsura niya dahil hindi ko siya nilagyan ng mga toyo, hindi ko siya nilagyan ng mga oyster sauce dahil gusto ko yung natural na natural lamang yung ilalabas niyang lasa. Pero talaga mga kaulam, the best talaga ang lasa niyan. At alam niyo kung ano ang nakapagpalasa na maayos. First time kong naglagay ng kalahating cup na suka at isang kutsarang white sugar. Dahil ang white sugar mga kaulam, parating pang balanse yan sa lahat ng lulutuin ninyo. Hindi naman kailangang lahat ay isang kutsara, pero at least merong kaunting white sugar ang ating lulutuin. Pambalanse yan ng lasa. Ito yung luto ko ng sardinas na talagang masasabi kong sobrang sarap, promise. Tapos nga naghiwa pa ako diyan ng pipino at saka ng kamatis. Isinawsa ko sa toyong may lemon. Ay digay panamang panama. At saka mga kaulam yung bawang doon sa sardinas at saka yung olive at saka yung carrots. Ang sarap ng lasa nung nalagyan natin sila ng suka at kaunting sugar at paminta. Talagang ano siya, nag-blend ang lasa ng sobrang sarap. Sa mga nagtatanong kung ilang oras ko yung ginawa, pinressure cooker, 2 hours to be exact na naka-pressure cooker. Ang ginawa ko, umpisang sumirit ng malakas yung pressure cooker, inilagay ko na lamang ang apoy sa medium heat. Tapos, doon ko na lang kinuwenta hanggang 2 hours. Panamang panama talaga siya sa basmati rice. Tapos, ang masarap doon kung yung medyo malambot ng kaunti ang pagkaluto ng basmati, hindi yung buhaghag na matigas. Medyo dapat malambot ng kaunti. Doon talaga ang katama ng ating sardinas na bangus. Ang kagandahan mga kaulam, inulaman ko pa yan ng gerjir, yung dahon na very famous sa mga Pilipino dito. Pagkain niya ng Arabo, pero ang mga Pilipino gustong-gusto rin nila ang gerjir. Tingnan niyo mga kaulam, pati tinik talaga naman. Wala, hindi ko sinasanto at sobra pa talagang kain pati tinik sa sobrang lambot. Ako'y nagmamadali talaga diyan dahil mga minuto na lamang at kailangan ko nang umalis pumunta sa aking tutorial. At alam niyo naman mga kaulam, ang buhay ko sadya ay gayon. Pagkakagaling sa trabaho na naman ang pupuntahan para lamang ma-sustain natin ang ating mga pangangailangan dito. Dahil sa totoo lamang, doon sa mga average earner dito sa UAE, kung sa sahod lamang tayo aasa mga kaulam, medyo kukulangin, lalo tayo may kulahiyo, nagbabayad tayo ng lahat, ay talagang malaking kulang. Kaya parating tinatanong bakit daw ako'y subsub pa sa pagtututor, sa lahat-lahat, ay nako'y mahirap na lang akong ipaliwanag at hindi naman kayo maniniwala, ang iba naman hindi maniniwala. Pero talagang kung hindi ko gagawin iyon, ay di talagang kukulangin nga. Doon naman sa mga malalaki ang kita na hindi na kailangang mag part-time, ay sana all. Ay talaga, hindi pare-parehas dito ang sahod. Hindi dito lahat ay sobrang swerte, hindi dito lahat pero wala naman talaga din ditong minamalas. Ito naman ay dito naman sa UAE mga kaulam, lumaki at lumiit ang sweldo mo. Nasa sa iyo yan kung paano mo hahawakan ang pera. Nasa sa iyo yan kung anong gagawin mo sa sweldo mo. Nasa sa iyo yan kung paano mo yan iba-budget. Halimbawa, ang sahod mo ay maliit, tapos marunong kang mag-budget, alam mo kung ano ang mga priorities mo, alam mo kung ano ang uunahing dapat bayaran, at alam mo kung magkano ang ititira sa sarili mo. Yun talaga may masasabi ka sa buhay kahit maliit. Pero kung malaki ang sweldo mo at busaya ka naman, na hindi mo naman lang iniintindi yung mga expenses mo, sige kakas ka sa credit cards, may mga credit cards ka pang kinuha, sige kakas ka sa credit card, ay di good luck na laang sa iyo pagdating ng panahon. Kailangan talaga pag-iisipan mo kung ano ang uunahin mo pagdating ng sweldo, kung ano ang mga priorities mo, para hindi ka magipit, para wala kang mamimiss na bayarin, lahat ay mabibigyan mo. Kaya dito kung may pagkakataon din lang mag-part-time ang mga Pilipino, sige part-time, basta nasa marangal, wala kang inaapakang tao, maayos pagkatapos mo uuwi ng bahay. Naku talaga mga kaulam, pagka gayon makakaraos ang iyong pamilya. Katulad niyan, tingnan ninyo, nakaraos ako ng aking kain, kahit pahunta-hunta lang sa inyo, ay digi ayos na ang gayaan. May tira pa akong isang sardinas, yun ay pangbukas naman. Gayon tayo, ulitin natin ang ulam para hindi tayo araw-araw bibili. Kung may tira, ilalagay sa ref. Kinabukasan, iinitin. Ay siya, dyan na kayo.